Mga kwento ni Felmo. Ito namang si Eliezer. Siniguro niyang pagkakamalan lamang na nakawala ang babae. Binaklas niya ang rehas. Yung tipong tinabingi niya ang kandado gamit ang baranon. Pero ginawa niya yun ng sobrang ingat. Ayon kay Eliezer, inabot siya ng madaling araw bago pa magmukhang rinansak ang bahay na yon. Kinabukasan siyempre, ay na. Inaasahan na ni Eliezer na nagkagulo. Nagmumura ang tatay ni Eliezer noon. Ipinatawag si Iboy. Nanginginig umano si Iboy sa mga puntong ito gawa ng may hawak na baril ang amo. Kaagad inutusan si Iboy na puntahan umano ang mga taong naatasan noong huliin ng babae. Napakalakas ang boses na yon. Animoy wala nang pakiitong si Tatay Romeo kahit may makarinig pang iba. Tumango naman si Iboy noon hanggang sa lumapit si Eliezer at sinabing sasamahan niya si Iboy para kahit papano'y makatulong siya doon. Hindi naman nagsalita ang Tatay Romeo niya. Pagkaalis nila noon ay sinabi ni Eliezer na pinakawalan niya umano ang aswang kagabi. Nagulat si Imoy. Mabuti na lang umano at walang pinagbintangan ng tatay ng binata. Ayon naman kay Eliezer, sinadya niya talagang lahat para magmukhang nakatakas doon. Ano bang gagawin mo, sir? Ba't ka sumama? Gusto ko malaman kung saan nakatira yung babae, Iboy. Tsaka isa ding dahilan, pangunahan ko ito. Boy, wag mo munang sabihin sa mga nakahuli na nakawala yung babae, ha? Tanungin mo lang kung saan ito natagpuan. Pupuntahan natin yon. Sigurado ka ba dyan, sir? Malalagot ako sa tatay mo kapag nalaman niya ito eh. Pinakamababa na dyan yung pagtanggal sa trabaho. Pero paano kung patayin ako ng tatay mo? Hindi daw kagad nakapagsalita sa Eliezer noon. Iniisip niya ang mga sinabi ng katiwala. Hanggang sa nakapagdesisyon ito na anumang mangyari, sasaluhin niya lahat. Gaya ng naipangako niya noon. Aakuin niya ito at talagang siya ang haharap sa kanyang ama. Huwag din daw mag-alala si Iboy. Kung sakaling palayasin ito sa lupain nila, may asset naman daw si Eliezer noon na nakatakda na para sa kinabukasan niya. Nasa kanya ang dokumento nito. Lupaing malawak yon at ibibigay ni Eliezer ang ilang parte dito kay Iboy. Basta, tulungan siya sa kanyang gustong mangyari. Napabuntong hininga itong si Iboy. Tumitig at kitang-kitang labis na pagkabahala. Sa mga puntong ito ay nakasakay na sila ng karwahe patungong kanluran, kung saan naman dito ang direksyon ng pinagmulan ng aswang. Kung sabagay, sir, maging ako'y gusto kong makawala yung babae. Bahala na nga. Basta lalayas na lang ako kapag nagkagulo na. Dito na napangiti at naging magaan ang loob ni Eliezer noon. Kahit papano'y may kakampi na siya at buo ang loob nito. Katiwala niya man daw si Iboy pero tinuturing niya na rin itong matalik na kaibigan. Natuloy yon. Inakala pa ni Eliezer na pagkatapos nila makababa sa sinasakyan, bubungad kaagad ang tirahan ng mga humuli sa aswang na yon. Pero hindi pa. Sobrang layo daw nito, Sir Seth. Katunayan, hindi talaga nakarating noon si Iboy sa mga bahay nito. Nagkita lamang sila noon sa kalsada, kasama ng Tatay Romeo. Kumbaga, bumagat lamang ang mga tao. At noong magkausap na, saka pa lang yun nagplano na manghuli ng aswang. Nung araw umano na bumisita ang mga taong ito, yun ang araw na nakahuli ng aswang at doon na pinag-usapan kung magkano ang presyo o magkano ang suhol. Nung magkasundo ay doon palang inihatid ang nahuli. Napakalaking halaga daw ito. Yun din ay batay kay Iboy.
Hindi mo pa naman pala napuntahan yung kanila, Iboy eh. Paano natin matutuntun yun? Tingnan mo, ang layo ng tinuro mo. Walang imposible kung magtatanong-tanong tayo, sir. Ang importante, alam ko kung saan sila banda nakatira. Yun lang. Basta kailangan pa natin maglakad, sir. Narinig ko dun sa isang kasama ng mga taong yun na mula sa kalsada, maglalakad ng halos 4 na kilometro. May daanan naman kaya walang problema, sir. Naku po, Diyos ko. Tara na nga. Halos sa 4 na oras din daw yung paglalakad nila. Bago pa sila nakakita ng isang maliit na nayon. Nayon pa na animoy tirahan ng mga rebelde. Yung mga tao daw kasi doon. Ang ilan dito ay may mga sandata. Yung lumang klase ng baril. Bukod pa dyan ay may tangkil na mga itak. Kaagad din namang nakilala doon si Iboy. May isang lumapit at namukha nito ni Eliezer. Patpating lalaki, nawari ba'y may sakit sa baga? Makikitang nagtataka mukha nito. Habang itong si Iboy naman, sinisiguro ni Eliezer noon. Baka kasi nakalimutan nito ang sinabi niya kanina. Boy, yung dapat mong sabihin ha, baka lumihis ka eh. Tumango lang si Iboy at noong bumungad ng patpating lalaki, sinabi nito na napadako lamang sila sa lugar para mamasyal. Nagtanong si Eliezer kung nasaan na yung namumuno sa mga ito. Itinuro naman ang bahay na yon. Walang ano-anong pinuntahan nila Eliezer ang bahay ng namumuno sa lugar. Ito na yung nakipagnegosasyon sa tatay ni Eliezer. Malaking tao, maraming pilat sa katawan. Nakaumang yun sa pinto ng maliit na bahay. Pangalanan natin itong Karimo. Bumati yun at sinabing ano daw ba ang sadya nila. Yung patpati naman ang sumabat at wika nito. Namamasya lang daw. Tama po siya, Karimo. Namamasya lang. Itong kasama ko, anak po ni Sir Romeo. Nang makita yung aswang nais niyang malaman kung saan ito natagpuan. Nabilib ako kasi nga ang tapang eh. Saan nga ba banda nahuli yung aswang na yun, Karimo? Hindi kaagad nagsalita itong Karimo na ito. Tumayo at lumapit sa kanila. Tapos tinitigan sila nito ng mata sa mata. Ngayon lang ako nakakita ng tao na tagabayan. Mayaman at napakatapang patungkol sa aswang. Gusto niyo malaman kung saan nauli? Ano namang gagawin niyo? Nagkatitigan si Eliezer at Iboy. Wari nagtutulakan ng dalawa na kung sino ang magsasalita nun. Hanggang sa tumango na noon si Eliezer. Pinilit niyang maging kampante kahit kabado siya. Sabi ni Eliezer, nais niyang puntahan ang pinagmulan ng aswang. Gusto niya lang makita ang mga kasama nito. Kung maaari ituro sa kanila dahil sila na mismong tutungo doon. Mana to sa tatay. Matapang din. Karamihan sa mga nagtatangka na magtungo sa lugar na yon hindi na nakakabalik pa. May mga aswang na sobrang sasama. May magkakaibang angkan sila at may magkakaibang prinsipyo. Nagkataon lang na nahuli namin yung hindi naman agresibo. Ngayon ang tanong, kapag sinabi ko sa inyo kung saan alam nyo kaya ang gagawin doon? Alam nyo ba ang batayan sa tao kung aswang ba o hindi? Baka yun pa ay maging dahilan at hindi na kayo makauwi pa. Mabuti siguro sasamahan ko kayo. Pero may kondisyon. Kapalit ng seguridad nyo siyempre, babayaran nyo ako. Mas maganda nga yung may kasama, Karimo. Walang problema. Pag-uusapan natin yung presyo yan. Kapag nakakita na ako ng aswang. Yung mismong lahi ng nahuli nyo Babalik ako dito pagkatapos nun para dali ng pera. Malaki pa sa presyo na pagbenta nyo dun sa nahuli nyo. Walang ano-anong pumayag si Karimo. Isasama pa daw nito yung isa na patpatin. Pero kinakailangan nilang maghanda nun. Hindi umano biro ang pupuntahan nila. Maliban sa mapanganib yon, marami umanong balakid sa daan. Hindi lang umano masasamang aswang ang iniiwasan nila, pati umano mga rebelde. Isa pa, kailangan nilang makapagbaon.
Posible sila doong tumagal ng 2 araw. Muling nagkatitigan sila Iboy. Nanlalaki ang mga mata ni Iboy noon. Tila ba hindi makapaniwala. Inaasahan noon ni Eliezer kasing malapit lamang mula ron ang lugar pero sa anod ng hangin ng panahong ito, para bang sobrang layo. Napapaisip tuloy si Eliezer noon kung bakit niya pa napagdesisyon ng sumama. Bakit niya piniling puntahan ng lugar na ganun naman pala kalayo. Kung hinayaan niya si Iboy, tiyak ay huhuliin lamang uli ng mga tao roon ang aswang. Pero hindi pala magiging madali ito, na kung saan naman pwedeng hindi magtagumpay. Lalo na at naalarma na yung angka ni Susan. Malamang sa susunod, mag-iingat na mga ito. Doon pa lang napagtanto ni Eliezer ang lahat. Pero wala na. Naroroon na sila at napasubo na. Mahirap namang magbigay ng komento, hindi naman kay sabing wag na lang itutuloy. Gawa ng nasa lugar sila ng mga taong parang tulisan. May kasunduan na at baka magalit pa. Tumango na lamang si Eliezer noon. Alinsunod sa mga sinabi ni Karimo. Naghanda nga sila at sa mga puntong ito'y dapit hapon na. Ayon pa kay Karimo, mas maganda kapag gabi sila naglakbay. Gawa ng siguradong makakakita sila ng aswang. Basta't tuwag lang silang maghihiwalay. Dahil sa oras na may malingat umano, baka bigla itong mawala. Papalubog na ang araw noon saka pa lang sila umalis. Ang dala nila'y pagkain at ilang mga magagamit sa gubat. Kagaya na lamang ng itak. May bitbit pa itong si Karimo na baril, yung granada na luma na. Tandang-tanda talaga yun ni Eliezer. Sobrang lamig umano habang papaakyat na sila ng bundok. May sulo namang dala pero ang may hawak lamang nito ay si Karimo. Alam naman ni Eliezer na malayo pang pupunta nila, kaya wala pa siya noong iniisip kung hindi ang mahirap na daanan. Malalim na umano ang gabi na yon at nagpahinga sila sa isang lugar na malapit sa ilog. May sinabi si Karimo. Ayon dito'y malapit na sila pero kailangan nilang umikot. Gawa ng kapag dumiretso sila, mababagat nila noon ang ibang angkan. Minsan na silang napadaan doon na talagang nagkahabulan dahil sobrang agresibo umano mga nakatira. Partida, may araw pa at nasa anyong tao ang mga yon. Pero nang masilayan daw sila Karimo kasama ng grupo, pinaulanan na sila noon ng sibat. Inakala nilang isang uri lamang ng katutubo kaso nang bumungad na sa malapitan, doon na napag-alaman ni Karimo na mga aswang ito. May tangan si Karimo. Alam niya kung paano kilatisin ng isang tao kung may kakaiba ba dito. Mga 1 oras din yon. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hanggang sa noong madaling araw na, dito na sinabi ni Karimo na sa unahan na makikita ng ilang mga bahay. Lahat umano ng nakatira, mga aswang. May ibang lusutan naman ng daanan na yon pero sa ibang lugar dadako. Mag-aantay na lang kami dito. Kayo na yung bahala doon. Huwag niyong katakutan na. Magpanggap lang na napapadaan kayo. May sunod na nayon yan at ang nakatira naman doon ay mga halong tao na. Malapit na tayo sa aklan. Sakop na ng aklan ang kabilang nayon na sinasabi ko. Basta ang unang bubungad na kabahayan o nayon, mga aswang yung naririyan. Di ba yun lang naman yung sadya nyo? Ang makita ang kauri ng nahuli namin. Huwag kami kasi nga magkakagulo doon. Kilala kami ng mga nakatira. Saglit na tulala si Eliezer noon. Inaasahan niya kasi nasasama din ang mga ito pero tama naman si Karimo. Si Iboy, para umanong iiyak noon. Para bang gusto nang sabihin nito na umuwi na lamang sila. Inaantay ang pagdidesisyon noon ni Eliezer.
hanggang sa tumango na lamang ito at sinabing, "Tara na, boy." Tahimik lang si Iboy, pero balisa umano. Habang si Eliezer, kahit alam niyang mabait ang aswang nakauri ni Susan, kinakabahan pa rin siya sa mga puntong yon. Madilim pa, sobrang sukal ng lugar. Maya-maya pa, bumungad ng isang maliit na daanan na kung saan naman ay lakaran ito sa malawak na sakahan. May nakikita siyang mga bahay roon na magkakalayo. Iniisip ni Eliezer na baka ito na yung nasabing lugar ni Karimo. Isipin niyo, sumisilip na ang araw noon pero parang walang tao sa lugar. Walang kausok-usok na indikasyong may maagang nagsasaing. Bagay na masasabing parang hindi normal sa isang lugar ng mga panahon na yon. Maya-maya'y nakalapit na umano sila sa isang lugar. Bukas ang bintana pero nakasara ang pintuan. May taong nakasilip doon pero nagtatago naman ito sa anino. Yung tipong nasa loob lang talaga at hindi dumutungaw. Bumati si Eliezer. Lakas loob niya na yon, Sir Seth. Kumbaga, tira bahala na. Maya-maya'y nagtanong siya at sinabing saan banda ang bahay nila Susan. Bahagya umanong dumungaw sa bintana yung tao. Nakita nila ang kamay na inangat. Nakaduro ang daliri sa isang direksyon. Napatitig naman sa gawing yon si Eliezer. Nakita niya sa unahan ng napakalaking puno ng mangga na may nakatirik na bahay sa gilid nito. Nagkatitigan sila ni Iboy. Dito na nagreklamo si Iboy noon. Anya, wag na lang daw ituloy ang kung anong balak ni Eliezer. Pero ayon naman sa binata, wala siyang ibang motibo kung hindi ang ipaalam sa pamilya na pinapahuli ulit ang isa sa kanila. Hindi na sigurado kung si Susan. Basta makahuli lamang ng isa. Yun na umano ang ikakapanatag ng Tatay Romeo. Ang sabi naman ni Iboy, malamang ayun talaga ang totoong sadya ng ama ng binata nun. Siyempre, pinapapunta ng grupo na nakahuli kay Susan. Wala nang ibang hinahangad yon kung hindi ang magpahuli ulit ng isa. Maya-maya'y nagsimula nang lumapit si Eliezer sa naturang bahay. Malayo pa lang, nakikita niya na si Susan noon na para bang gulat na gulat. Nakabungad sa may pintuan. May nakasilip naman sa bintana. Ang bahay nila Susan, maliit lang. Payak na kubo tapos isang palapag lamang yon. Lalaking nakadungaw sa bintana. Lalaking ubod ng tanda. Nung ilang distansya na lamang ay tinawag ni Eliezer si Susan. Pasimple siyang ngumiti para mapanatag ito. Lumapit naman yun at nagtanong sa kung anong sadya nila. Sinabi kaagad ni Eliezer na parang balak ng kanyang ama na manghuli ulit ng aswang na katulad nila noon. Galit na galit daw ito nang malamang wala at nakatakas si Susan. Pero walang nakaalam na si Eliezer ang dahilan. Maliban na lang kay Iboy. Kumaway pa si Iboy at nagpakita ng galang sa babae. Pumati pa yun sa matandang nakasilip sa bintana. Mabuti siguro umalis muna kayo, kahit pansamantala lang. Wika ni Eliezer noon. Hindi kaagad nagsalita si Susan. Tumitig pa ito sa matanda na naroroon sa bintana. Maya-maya ay sinabi ni Susan na aalis sila. Pero papaano na daw ang ibang nakatira sa lugar? Marami sila doon. 3 pamilya ang angka nila. At ang nakikita daw nila Eliezer na matanda. Ito ang pinakamatanda sa lahat. Ang lolo niya. Apo na siya sa pinakatuhod. Pangalanan natin ang matandang ito na Mauro. Dagdag pa ni Susan, kung sakaling lumaban na lamang sila, pwede naman. Yan ay kung papayag umano ang matanda.
Ito umano ang naghimok sa kanila na hanggat maaari ay huwag manghamak ng tao. Pabayaan namang itong manghamak sa kanila basta may katarungan lang. Pero kapag hindi ay mapipilitan silang lumaban nun. Katunayan umano, nang makauwi si Susan ay nakahanda ng angkan sa pagsalakay sa tilahan nila Eliezer. Mabuti na lamang umano at hulog ng langit ang binata nun. Naudlot daw yon at naiwasan ng mas malaking gulo. Ang totoo kasi ay hindi siya natatakot para sa sarili. Natatakot siya sa kung anong mangyari sa pamilya nila Eliezer na mga panahon na yon. Walang silbi ang kamatayan ng isang aswang para kay Susan. Dahil yun naman talaga umano ang kaakibat nila mula pa pagkabata dahil sa lupit sa kanila ng panahon. Pero kahit papano, may karapatan din sila. Bagay na pinapanindigan nila ito hanggat kaya pang ipaglaban. Pero kapag naabuso na, diyan nalalabas ang kanilang pagiging marahas. Maya-maya ay biglang nagsalita itong matandang si Mauro. At ang sabi nito ay wag na daw na makatapak ang mga taong nanghuli kay Susan sa lugar. Dahil kapag nangyari ulit yon, papatay na umano sila. Nakakatakot daw ang boses nito. Oo at sobrang tanda na pero yung pagbabanta, buong buo umano ang boses na para bang malakas pang katawan. Paano ba yan, sir? Nasayang lang yung oras natin dito. Kapag sinabi ko kila Karimon na nakatakas si Susan, pupunta sila dito, di ba? Pero paano na yan lalaban na pala sila. Hindi na magpapaapi yan. Kaya ayos lang lahat. Dapat hindi ka na nabahala pa. Wika ni Iboy. Oo nga, boy. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi na tayo pumunta sana dito. Kaso alam naman natin nung una na sobrang bait nila, di ba? Kaya sa tingin ko, posible pa rin makatakip sila Karimon ng isa. Pero ngayong mukhang handa nang lumaban yung mga ito okay na ako. Pwede mo nang sabihan sila Karimo sa kung ano talagang totoo. Wala din namang saysay kapag nanghuli sila, di ba? Mamamatay sila. Tama lang yun. Tara na. Susan, yun lang yung sadya ko. Mabuti at papalag na pala kayo. Salamat Ganyan dapat. Huwag magpaapi. Sige, uwi na kami. Tumango lang si Susan nun. Nagpasalamat ito tapos umalis ang dalawa. Mabilis ang paglalakad yon at habang nangyayari yon, nag-uusap si Eliezer at Iboy. Ayon kay Eliezer, papalabasin nila na manghuhuli sila ng aswang dapat pero hindi sila sinuwerte. Ito ang totoong dahilan kung bakit sila napapasyal sa lugar. Hindi lang ang pag-alam sa kung saan nakatira ang aswang, kundi ang pagdakip din uli kay Susan noon. Sasabihin nila ito kay Karimo na nakatakas ang aswang kaya sila nagpunta sa lugar. Hindi talaga pagpasyal lang kung hindi ang pagdakip muli sa babaeng yon. Tama naman ito. Tiyak lusot sila kapag nabulilyaso. Kapag nagkabukingan, posible pang humanga ang tatay ni Eliezer sa kanila. Ay na nga, kunwari ay hapong-hapo ang dalawa na parabang nakipaghabulan ng mga ito. Nagulat naman sila Karimo nun, maging ang kasama nitong payatot. Nagtanong sila sa kung anong nangyari. Si Iboy na ang nagsalita nun. Sinabi niya ang totoo. Manghuhuli talaga sila ng aswang. Gawa ng nakatakas ang nahuli nila Karimo nun. Pinapunta sila ng tatay ni Eliezer para sabihan sina Karimo na nakawala ngayon pero baka tumanggi kung sakaling ipahuli ulit. Saka sila nang nagkusa nun. Napasigaw sa galit itong si Karimo. Banas na banas at sinabing bakit hindi sinabi ang totoo kaagad. Malaking halaga ang binigay ng mistisong incheck. Nakakahiya namang hindi nila paunlakan itong muli kapag nakawala. Mistisong insek kasi ang tatay ni Eliezer, mga kagiliw. At yun pala ang katanyagan nito sa grupo nila Karimo. Mga baliw, kung nagsabi kayo kaagad hindi kami na ang bahala. Umuwi na tayo. Tapos kayo diretso sa inyo. Kami na ang bahala dito. Para bang matatawa na noon si Eliezer.
Sobrang gaan na ng loob niya nun. Umuwi nga sila. Hapon na makarating mismo sa kanilang bahay. Nagtaka pa ang Tatay Romeo kung bakit natagalan at ang sabi naman ni Iboy, sumaglit lang sila gawa ng may mga rebelde. Baka daw maaktuhan sila noon. Maraming araw ang lumipas. Itong si Iboy at Eliezer, inaantayan kung anong balita ang darating. Pasimple lamang ang dalawang nag-uusap noon. Pero wala pa rin. Naiisip pa ni Eliezer noon na baka may nasawi na, gawa ng lalaban ng angkan ni Susan. Pero mga ilang araw pa, ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Eliezer. Dumating itong sila Karimo. May dala na namang malaking kahon. Sobrang nawindang talaga ang binata noon. Ultimong si Iboy, hindi nakakibo. Kinakabahan ng dalawa at baka si Susan ito o isa sa angkan ng babae. Tuwang-tuwa naman ang tatay ng binata noon pero nanghingi ng dagdag bayad ang grupo nila Karimo dahil nahirapan silang makahuli ng bago. Hindi din nila nahuli ang babae gawa ng sandamakmak umano ang bumungad sa kanila nang tahakin nila ang lugar. At lahat ng mga ito ay sinugod sila. Pabalik-balik sila Karimo hanggang sa makaakto ng nag-iisa lang. Pero nagbigay babala si Karimo dahil hindi na ito yung klase ng aswang na meron ang unang nahuli nila. Yung bago kasi, mabangis pa ito sa leon. Papatay umano yon, mapaaraw man o gabi. Ay naman sa kanyang Tatay Romeo, walang problema. Ihatid na lamang daw ang huli doon sa pinatibay na kulungan. Nagtitigan lamang umano sila Eliezer noon. Hindi kinikibuan ng binata si Karimo. Lalaki ang nakuwang aswang. Malaking tao, matipuno. Nawari ba'y sobrang lakas kapag nang-ad yung aswang yon. Nailagay naman ng maayos yun sa may kulungan. Walang ano-anong binigyan ng pera ang grupo nila Karimo noon. Pasimple ding nag-abot ng pera si Eliezer. Bulong nito, bayad niya daw yun noong sinamahan sila. Na siya namang mas lalong nagpatuwa kay Karimo. Ito na ang dilubyo, Sir Seth. Dahil ang nakuhang aswang, ibang angkan. Ito yung mga agresibo. Tama si Karimo. Papatay nga dahil noong may bisita. Kamuntikang mamatay ang bisitang yon. Mabuti na lang at may kadena ang paa ng nilalang dahil kung wala pa, siguradong karne ang bisitang gusto lang masilayan ng aswang na alaga ng Tatay Romeo. Ilang araw ang nakalipas. Dito na nagkagulo. Gabi yon, may mga tao umanong pumanik sa bakod nila. Lahat ng ito pagkabungad, nag-anyong aswang. Si Iboy, nagkataong naroroon pa at natunghayan niya talaga ang nakakapangilabot na itsura ng mga dumating na ito. 3 aswang, malalaki, kumpara sa wangis ni Susan. Mabuti na lang at kaagad nakatakbo si Iboy at nakapanhik ng bahay. Sila Eliezer ay naroroon sa itaas at talagang nagkakasigawan umano nun. Giba-giba umano ang dingding, sahig at ilan pang mga bagay doon sa paligid ng bahay. Pero walang nakapasok nun. Makapal din kasi ang dibisyon ng bahay na ito. Nagwala ang 3 nilalang. Nagsisisigaw. Napakawalan umano ang kauri nila. Alam daw nilang nasa ilalim ito ng bahay. Sobrang tibay kaya hindi nagawa ng mga dumating na nilalang na pasukin ang kulungan. Maliban pa dyan, may nakalagay na malakas na pangontra doon sa may silid na yon. Galing ito kay Karimo para hindi na talaga makatakas ang nilalang. Kahoy lang yun na kulay itim. Tinawag itong dignong bato na may mga nakaukit na kataga. Kung kaya't nagwala talaga mga ito.
Umiiyak ang nanay ni Eliezer, habang ang tatay niyang si Romeo, matapang yon pero sa mga puntong ito, parang nabasang pusa. Nakakulong sa silid at may hawak na baril. Hanggang sa walang ano-ano. Yung isa, nakaakyat sa may kisame, nakahanap ng butas. Nakapasok talaga ng bahay. Doon ito lumusot sa mismong silid ng mga magulang ni Eliezer, na kung saan naman ay naroroon ang tatay niya na nag-iisa lamang ng mga panahon na yon. Nasa kabilang silid kasi sila noon. Si Eliezer, si Iboy at ang nanay nito ay magkasama. Naroroon din ang maid na parang nabaliw. Dinig nila ang kalabugan sa kabilang silid. Maging ang boses umano ng tatay ni Eliezer noon na tila ba nang lalaban ito. Lalabas sana ang binata pero niyakap siya ng nanay niya at sinabing huwag gawa ng mamamatay ito noon. Hanggang sa nakarinig sila ng dalawang putok. Pero matapos noon ay hindi na nila narinig pa ang boses ng tatay ni Eliezer. Bagkos, garalgal na boses yon at sinabing pakawalan ng ikinulong. Dahil kung hindi, papatayin silang lahat. Rinig ni Eliezer ang pagkalabog ng kisame hanggang sa may tila gumagapang sa pader. Ito na yung galing sa kisame na lumabas at lumundag sa lupa. Ang mahirap nun, mahaba pang gabi nun. Akala nila'y mamamatay na talaga sila. Walang makakasaklolo gawa ng medyo distansya mga bahay. Nakasarap ang gate. Hanggang sa nakarinig sila ng kalabugan. Kasunod naman noon ay boses na pamilyar kay Iboy at Eliezer. Si Susan. Napasilip sila sa bintana noon. Nakita nila na may lumalaban o nagpapambuno sa ibaba ng bahay. Angka ni Susan, kontra doon sa ibang angka ng aswang. Nakakapangilabot daw tingnan yon. At dahil sa mas marami ang angka nila Susan, napaatras sa mga kalaban. Lumikas sa mga ito. Pagkatapos noon ay tinawag sila ni Susan sa bahay. At wika nito, pakawalan umano ang nakakulong dahil posibleng bumalik ang ibang angkan. Nakita ni Eliezer si Susan na naroroon sa kanto ng kanilang bahay. Nakatingala. Agad-agad tumugon si Eliezer. Bababa siya ng bahay at sana'y walang mangyari sa kanya. Ayon naman kay Susan, kahit buhay pa niya umano ang kapalit, ayos lang para protektahan si Eliezer. Huwag itong matakot bumaba dahil lahat ng naroroon hindi nananakit ng tao. Dito na lumabas ng bahay si Eliezer. Umiiyak siya. Alam niyang patay na ang kanyang ama. Naiisip niyang naroroon lamang ito sa silid at tiyak ay hindi kaaya-ayang sinapit nito. Binuksan ni Eliezer ang kulungan. Maging yung underground na may dobleng rehas at may tabon pang isang pahina ng bakal. Kinuha din ni Eliezer ang kung anong bagay na nakapatong sa isang lamesa doon. Ito yung dignum. Tinapon niya ni Eliezer sa may lagayan nila ng basura sa kanto ng bakuran. Nagpulasan pa nga daw ang mga aswang doon. Talagang epektibo at kinakatakutan ng aswang ang bagay na yon. Pinakawalan niya yung nilalang sa underground. Hindi naman ito pumalag gawa ng kasama niyan sina Susan at ang angka nito. Pagkaalis ng preso, nagpaalam na sila Susan na aalis na rin sila. Pero nagtanong si Eliezer noon sa kung paano nalaman ng mga ito na sinugod sila ng ibang aswang. Huwag mo nang ipagtaka kung bakit alam namin. Kauri lang namin yon pero iba lang ang namumuno sa kanila. Ibang prinsipyo. Walang namamagitan sa amin. Hindi kami nag-aaway. Maliban na lang kanina. Huwag na kayo manghuli pa ng aswang. Hindi nyo alam ang kaya naming gawin. Nakita nyo na diba? Kung hindi kami dumating, ubos kayong lahat dito.
Alis na kayo. Mag-iingat ka, Eliezer. Ikaw din, Iboy. Lumisan na nga sila. Patay at positibong hindi nga kaaya-ayang sinapit ng ama ni Eliezer. Lasog ang katawan. Nahiwalay ang ulo. Nagkalat ang dugo sa silid na yon. Malaking aral yung nangyari sa pamilya nila. Ito yung kwento ni Eliezer kung bakit may marka ng kalmot sa bakod. Maging ang ilang mga bagay doon. Ito ang kwento ng lolo ko, Sir Seth. Kwento ni Lolo, kasama pa ng kwento ni Mang Iboy. Nakasalukuyang ang anak naman ito ay ang bagong katiwala. Ang tatay ko ay kinukubli pa lang lahat nun. Pinapalabas na hindi totoo ang mga aswang. Tinago ang sikreto ng Lolo Eliezer dahil ang motibo para maiwasan ang usapan patungkol sa nangyari sa kanilang pamilya. Si Lolo Eliezer din ang nagsabi nito. Malaking kawalan kapag may nakaalam. Bukod sa bababa ang kanilang reputasyon, mawawalan din ng tiwala noon ng kapwa inchik na may kaugnayan sa negosyo. Yung mga bisita o nanonood, mga kasosyo din yun pero hindi talaga ito yung mga malapit sa kanilang pamilya. Kumbaga, iniiwasan talaga nila ang mabahiran ng dumi ang kultura ng angkan nila noon. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Ngayon, alam niyo na kung bakit may malaking kalmot sa pader. Dahil pala ito sa aswang na ginawang preso ng aking angkan.